Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan, no? Ito, nagva-viral ito si Sir. Ito si Sir Alvin Aragon ay ito yata asawa ni Ma'am IZ ng sex bomb, no? Ito yung nagsabi na kaya daw nawala si Ma'am IZ sa sa sex bomb ay pinag-resign daw ni Lord. Well, interpretasyon niya yun, interpretasyon niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo pagdating sa religion kasi, sa depende kasi sa interpretasyon yun 'di ba? Walang definitive na na nagsasabi na ito yung tamang interpretasyon kasi 'di ba? Magulo talaga ang Pero naging controversial na naman siya ngayon dito sa sinabi niya. Actually 2 years ago pa to, nag-resurface lang kasi kuhang-kuha niya yung hate ng mga tao. Halos lahat yata ng tao ay kupal na kupal sa kanya. Dito kay Sir. Pero hindi ganito kasi ganito kasi 'yon. Ano ko ba maipapaliwanag to? Kasi ito si Sir kasi, it doesn't matter sa akin It doesn't matter kung tama o mali ah, yung sinasabi mo. Para sa akin pagdating sa pagtuturo kasi sometimes may nagtuturo kahit mali, masarap pakinggan 'di ba? Ang pagtuturo kasi or pagle-lecture kasi yan talent yan Tama? Kahit na mali or tama yung tinuturo mo, basta effective ka magturo, pakikinggan ka ng mga tao. 'Di ba? Ito kasi si Sir Alvin Aragon. Siya yung magaling magturo na alam mo yung wala kang pakinggan yung sinasabi niya kasi nangingibabaw yung kakupalan na sometimes hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi niya ay tama. Ito si Sir Alvin Aragon para makita nyo. Hindi ko sinasabi na lahat ng sinasabi niya ay tama. Hindi ko naman sinasabing lahat ng sinasabi niya ay mali. 'Di ba? Siya kasi yung tao na kahit tama ang sasabihin ay parang ayaw mong pakinggan dahil nakukupalan ka lang. Parang ganito yan sa sino nakaranas sa inyo may professor na ganyan? Na kahit pa sabihin mong sobrang talino, alam na alam niya yung topic ng nile-lecture niya na wala ka masabi, alam niya lahat, pero hindi siya effective magturo. May mga ganun tao, di ba? Meron naman tao na na masarap siyang pakinggan kahit walang sense yung sinasabi. 'Di ba? Ito kasi si Sir Alvin Aragon minsan nagko-combine 'Di ba? Anyway, hayaan mo na nga 'yon. Ito naging controversial na naman ito. Nag-resurface itong video na to So, ito ay regarding do sa mga lalaking bata daw na nasa loob ng bahay. Visual kasi ang lalaki. Pag ang babae, nakahubad o kaya naman nakabra or naka-underwear, may effect yun sa amin. Sa mga nanay na walang bra sa loob ng bahay pero may anak kang maliliit na lalaki, naku po, ayusin mo yung damit mo. Huwag kang magsuot ng damit na kita yung mga private parts mo. Huwag kang magsuot ng maikling damit. Protektahan mo yung anak mo. Akala mo, iniisip mo, anak ko naman to wala namang mali siya. Mali ka dun. Bakit? Ang lalaki, visual yan. Tayo ay sexual being. Ngayon, yung mga anak mo na lalaki, tuwing umaga, tumitigas yan. Kaya, iwasan mong magsuot ng mga damit na maikli. Kita yung private parts mo. Wala kang bra. Manamit ka.
Bakit? Alam mo, sabi sa Bible, kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit magkakasala ang bata, mabuti pa, lagyan ka ng lubid sa leeg na mayroong malaking bato sa kabilang dulo at yung bato na yun itapon sa dagat. Parang sinabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga bata, mabuti pa magpakamatay ka na lang. Wait, anong anak ba ang tinutukoy dito yung mga bata? Anong klaseng bata ba? What do you mean bata? Yung, as in bata. Bata na dumidede pa. Yung naglalakad na dumidede pa, yung nakadiaper, yun ba yun? Or bata na, anong klaseng bata ba? Bata na teenager? Bata na, ano ba? Kasi kung ang itutukoy mo yung mga bata, yung talagang paslit, yung wala namang mali siya sa isip ng mga yun eh. Biblically speaking, sabi nga ni Jesus Christ, diretso sa langit yung mga yan eh. Pag na-deads eh. Ba't mo, hindi ha, ayoko siyang debatihin pagdating sa Bible kasi ito medyo may pagka-pastor to, hindi ka mananalo dito eh. Pero kung common sense ang pag-iisipan, ano ba yung living proof ako, no? Siguro natatandaan ko mga 5 years old ako noon. Nakikita ko na walang bra ang nanay ko. Wala naman problema sa akin yun eh. Kasi kapag ganito kasi yan, ano inisip mo, mata-turn on ka sa nanay mo? Abay, may ganito ka noon. Ganyan ba ang naramdaman mo? Nung bata ka? Eh ngayon nga, kahit sino sa atin, maisip lang natin na ganun sa nanay natin, nandidiri na tayo eh. Abnormal ka nung kapag may naramdaman ka sa sa nanay mo. Bakit mo sasabihin yung ganung bagay? Hindi na tayo pupunta sa biblical, wag na, common sense na lang ang gamitin natin. 'Di ba? Ako nga, maisip ko nga lang yun, nasusuka na ako ngayon eh. Yung ganon, na makita mo yun. Siguro siya, ito medyo tingin ko napapaghalataan ka na iba yung takbo ng utak mo men eh. Siguro ganyan ka dati nun. May something ka. Kapag sinabi mo na hindi normal yun. Sa sarili mong ina, makaramdam ka ng ng, ano ba? Hindi naman stepmom, di ba? Iba yun, hindi mo naman kadugo yun. Pero pinag-uusapan dito yung anak mo eh. Tsaka yung bata, ano ba yung sinasabi niya? Anong sabi sa mga comment section? Parang tanga lang, di ba? Wait lang, dito kasi may alam akong talata Biblia. Ano bang klaseng pag-uutak yon? Ako, natatandaan ko, batang-bata ako, nakikita ko nanay ko walang bra. Mami, di ba? Pero wala namang na ayan nakalagay nga dito sa sa mga mahalagang aral tungkol sa mga bata. Ang mga bata ay may espesyal na pwesto sa kaharian ng langit at hindi sila dapat hadlangan na lumapit kay Jesus dahil nga yan eh. Upang makapasok sa kaharian ng Diyos, ang matatanda ay kailangan magkaroon ng pusong tulad sa mga bata, puno ng tiwala, pagpapakumbaba at pananalig. 'Di ba? Mga bata nga ang model para maging karapat dapat ka sa kaharian ng Diyos eh. Kasi walang nalalaman na kasalanan ng mga bata eh. 'Di ba? Ang kaharian ng Diyos ay tinatanggap sa pamamagitan ng pagtitiwala, katulad ng pagtitiwala ng isang bata sa kanyang magulang. 'Di ba? Hindi
O sa Marcos 13 to 16. Hindi ko nagigets. Ano bang bata yung sinasabi? Ayan o. Iba palang talata. Anyway, you know what I mean, ano? Kasi sinasabi sa Bible kasi, pagka namatay nga ang bata, diretso sa langit yan eh. Kung magkaroon man kasi ng kasalanan ang bata, hindi naman nila nalalaman yun eh. Kasi hindi pa sila hindi pa sila nakakaranas ng mga gawaing makasalanan, at kung magkaroon man ng kasalanan yung bata dahil hindi niya pa nararanasan ng isang inosente siya doon. For example, no, kahit pa sabihin natin masama ang manakit, may tumakbong bata sa harapan mo, 3 years old, hinampas ka sa ulo. Hindi naman niya kasalanan yun eh. Kasi hindi niya naman nalalaman yung ginagawa niya na nakasalanan pala yung manakit eh. Sasabihin ng nanay, ay bad yun anak, wag mo nang gagawin yun. Di ba? At kung pagsabihan man ng nanay yun, yun eh, hindi naman ma-absorb agad ng bata yun until mag-reach siya sa tamang edad eh. Kahit nga yung mga 3 years old na naririnig ko na nagmumura na, hindi naman nila kasalanan yun. Narinig lang kasi nila sa matanda yun. Bakit mo sasabihin na ganon? Na iisipin mo, ano ba, sir? Parang may something talaga siya sa utak, Sabi nito isa, so ikaw, pag yung anak mo na nakapanty lang, titigasan ka din. Ikaw lang siguro ang mukha ka kasing manyakis. O feeling ko, no, I'm so sorry, hindi naman sa panghusga. Siguro kaya niya sinasabi yan dahil naranasan niya sa sarili niya yan. Kung naranasan mo sa sarili yan, may something ka. Alam ko yung tinatawag na Oedipus complex tsaka Electra complex. 'Di ba? Yung Oedipus complex kasi, yun yung pagiging malapit ng batang lalaki by nature sa nanay nila. Galing yun sa Greek character na na si Oedipus. Kasi parang na-inlove siya sa nanay niya, 'di ba? Pero lang yun para ilarawan yung by nature na pagiging malapit ng anak na lalaki sa nanay. 'Di ba kahit sa pamilya nyo, 'di ba yung mga mama's boy, tapos pagka babae naman, by nature malapit 'yan sa mga lalaki, sa tatay. Pero it doesn't mean na alam yung sinasabi nito na na yung sexual. Well, may pagka-sexual din kasi nga opposite sex eh. Pero yung makakaramdam ng ganon, yung tinitigasan, ano ba, sir? Ngayon pa nga lang iniisip ko yung kahit pa, ito, let's say ganito ha. Granting, no? Yung bata na tinutukoy niya, kasi yung teenager, counted as bata pa rin yun eh. Kung teenager yun, tapos baka mandiri pa nga yun eh. Pag nakita niya yung nanay niya na hubad eh. Baka masuka pa nga yun eh. 'Di ba? Kayo, sa tingin nyo ba? Ano ba? Sarili nyong nanay? Ano ba? Ano bang klaseng... Ewan ko, no? Pero, if there is, may bahid ng katotohanan dito sa sinabi niya. Kasi, so ka-abnormalan yun eh. Yes, no? Wait lang. May nangyayaring bang ganon? Oo, may nangyayaring ganon. 'Di ba? Pero ka-abnormalan 'yon. Tingnan nga, i-search nga natin. Tabo nga eh. Tabo 'yun. Ayan
Sabi, ang tanong ko kasi sa AI, is it normal to be sexually attracted to your mother? Sabi nga dito actually if these feelings are persistent, causing distress, you are acting on them, it is highly recommended to seek help from a mental health professional. Ibig sabihin, hindi siya normal. 'Di ba pag nakaramdam ka ng ganun? Meron naman talaga na nakakaramdam pero hindi siya normal. Pero kung sa normal settings, i-apply mo ito sinabi mo, ewan ko sa inyo, no? Bahala kayo. Sa akin, ka-abnormalan ito 'Di ba? Kasi ako mismo yung living proof. Siguro up to 5 years old, 6 years old. 'Di ba? Lalo na pag halimbawa, kasi marami kaming bahay noon Naks. Marami kaming bahay noon. Siyempre, pag nandito kami sa isang bahay namin, wala naman ako sariling kwarto doon. Parang rest house, 'di ba? Naalala ko siguro mga 5 years old ako noon. Siyempre, naghuhubad yung nanay ko noon magbibihis. Wala naman, wala naman masama doon ewan ko sa inyo. 'Di ba? Ewan ko ba? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan. Hindi, anong opinion nyo tungkol dyan? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang hapon po sa inyo lahat.